So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, i-review natin ngayon 2024 ang isang very controversial na smartphone, which is the iPhone 14. Maganda kaya itong i-purchase ngayon 2024, lalo na lumabas ng iPhone 16 series. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, panibagong iPhone review na naman po ang ating itatakal. And for today's video, din tayo sa iPhone 14. So kaya ako tinawag to na controversial na iPhone dahil marami akong nakita na negative comments about dito sa iPhone 14 base model nung lumabas siya nung year 2022. Maraming nadismaya sa specs nitong smartphone na to. Kaya nung nag-research din ako, nakita ko rin sa mga tech news na iPhone 14 ang isa sa merong mababang sales ni Apple when it comes sa iPhone. Merong reason dyan at mamaya explain ko. At yun nga, pag pupunta kayo sa Green Hills, very rare din kayo makakita ng iPhone 14 base model at bibihira rin yung iPhone 14 Plus. Usually, ang makikita nyo is iPhone 14 Pro and 14 Pro Max. Iilan lang yung 14. Kaya nung nagkaroon to sa Green Hills, dun sa nire-recommend nating shop yun, unang-una, saan ba tayo bibili ng mga legit na mga iPhones, brand new and second hand. Wala nang iba kundi sa mga nire-recommend kong shop. Unang-una kay Diwata, kay Ate Mayet, sa ZMB, sa CMB Gadgets. Pangalawa kay Ivana, kay Ate Annette, ZMB Cellphone and Accessories, and of course kay Ate Malin sa Malin Gadget Shop. And yung mga links ng Facebook pages sila nasa description box kung interested kayo mag-inquire ng mga units sa kanila. At sabihin nyo lang napanood nyo dito sa vlog, automatic bibigyan kayo 500 pesos cash discount ng mga shops na yan. And yun nga, don't worry when it comes sa purchasing ng iPhone sa Green Hills. Yan nga, meron tayong mga nire-recommend na shop para meron kayong guide and idea na yung mga kinukuha kong unit na tinetest ko mismo dito sa ating channel na all goods lahat, working properly at maganda yung performance. Alam nyo kung saan shop ako kumukuha. Kaya panigurado pag pupunta kayo dyan, maganda rin naman po yung quality ng mga iPhones sa bibigay ng mga shops na yan. 3 shop lang naman yung nire-recommend ko parati sa channel. So, when it comes sa iPhone 14, SRP muna tayo nung lumabas sa Philippines. Year 2022, nung nirelease ang iPhone 14 dito sa Philippines. October 2nd week yan to be exact nung na-launch mismo dito sa Pilipinas. Pero in-announce ni Apple nung September 2022. Tapos, ang SRP niyan dito sa Philippines ay super duper expensive, lalo na rin yung base model. Yung iPhone 14 noon, hindi ako nagkakamali, nasa 57,000 SRP siya. Tapos pag credit card mo, nasa 62,000, 61 to 62,000, 128 gigabytes yun. So for as low as 57 to 58,000, tapos 61 to 62,000 pag credit card, pag binili nyo sa mga mall. Tapos, ngayon, syempre, wala na pong makakuha kayong brand new niyan. Dati sa last month ata nakakita ko ng brand new niyan, 14 plus na lang sa mga mall. Pero sa Green Hills, iilan lang or bibihira lang kayo makakita ng brand new na iPhone 14. Karamihan po second hand tapos bibihira pa. Pero dun sa shop na ni-recommend ko, may available silang iPhone 14. Check nyo na lang. Kung interested nga kayo bumili ng iPhone 14 today. Pero yun nga, tinanong ko yung price ng iPhone 14. Yung 128 nag-range yun sa 27 to 29,000 pesos for the 128 gigabytes na iPhone 14. So kung i-observe nyo, sa iPhone 13 na merong presyo na 24,000 pesos, 23 to 24,000 pesos, napakakunti lang ng difference. Ito ang sasabihin ko dyan. Kaya ako kino-compare yung 13 at 14 kasi mga ka-J-Vlog, same lang po ng processor ang iPhone 14 at iPhone 13. Meron lang lamang si 44 lang. Kasi yung chipset ng iPhone 14 ay yun din yung chipset ng iPhone 13 Pro Max. So, when it comes sa performance-wise, hindi sila nagkakalayo to be honest kasi na-try ko na yan pareho. Lalo na yung performance din ng 14 Plus, nag-game test ko na yung 14 Plus and the iPhone 13 ay same lang naman, wala namang ganong. When it comes sa real-time performance, almost same lang kasi pareho nga sila ng chipset. Kaya yun nga, maraming nadismaya nung lumabas ng iPhone 14 kasi ina-expect nila na merong huge upgrade na mangyayari sa 13 compared sa 14. Pero maraming nalungkot na ang chipset ng 14 ay makikita rin natin sa iPhone 13.
Kaya yun din yung reason kung bakit mababa yung sales ng iPhone 14. Kasi yung mga ibang consumers, magiging wise sila, nabibili na lang nila yung iPhone 13 na sobrang layo doon sa iPhone 14. So yun yung reason. Ngayon, hanggang ngayon naman sa Greenwich, ganyan din yung nangyayari na option. Yung iba ino-option yung iPhone 13 compare sa iPhone 14. Ito mamaya sa later part ng ating video, sasabihin ko sa inyo yung main yung pinagkaiba lang ng 14 and 13. Pero when it comes sa price difference ng 14 at 13, 128 nasa 4,000 pesos. Medyo syempre iba big deal naman ng 4,000 pesos. Parang ang binili mo lang sa 14 is yung name na iPhone 14. Pero performance-wise, makukuha nyo rin yung performance niyan sa iPhone 13. So kung price-wise din naman ang inyong pinag-iisipan or yung pinaka-importante sa inyo is the price, syempre maraming mag-purchase ng iPhone 13 instead sa iPhone 14. Pero sa review nga natin, ang focus natin is iPhone 14. So, specs ng iPhone 14 is the Apple A15 Bionic chip, 6.1 inches, Super Retina XDR OLED display, dual rear camera system with 12 megapixel main and 12 megapixel ultra-wide camera, 4K resolution support sa rear and 4K resolution support sa front, 12 megapixel front-facing camera rin ang support ng iPhone 14 na lahat ng sinabi kong specs ay makikita nyo rin sa specs ng iPhone 13. Ito lang ang pinaka-main na makikita nyo difference ng 13 at 14 pag pinagtabi nyo side by side. Di hamak lang na mas malaki ng konti ang lente ng iPhone 14 sa iPhone 13. Ang main reason dyan kung bakit mas malaki lang ng konti yung lente ng 14 dahil mas mababa po ang aperture ng 14 compare sa 13. So parang na-adapt ni iPhone 14 yung camera ng iPhone 13 Pro dahil syempre ang 13 Pro mas advanced ang camera niyan sa iPhone 13 base. When it comes sa aperture, yung aperture, yan po natin nagagamit yan for low light. Mas maganda yung mga kukuha na ng photo sa low light and of course sa background blur. Doon natin nagagamit yung mga aperture. So, yun. Pag tinabi nyo ng side by side, talagang pag finocus nyo, mapapansin nyo mas malaki lang ng konti yung lente ng iPhone 14 compare sa iPhone 13. Yun yung isang main na difference. And sa battery, pareho silang 3,200 plus milliampere. Pero sa iPhone 14 kasi is 3,279 milliampere. Sa iPhone 13 kasi is 3,240 milliampere. So wala pang 100 ang nilamang ng kapasidad ng 14 compare sa 13. Which is, to be honest, hindi siya malaking upgrade. Di ba? Kung battery performance din ang pag-uusapan, yung 29 milliampere na dinagdag, hindi naman ganong, difference, di ba? Pero sinasabi nga at kiniklaim ni Apple na mas maganda nga ang performance ng battery ng 14 instead sa 13. Pero when it comes sa real time, pero when it comes sa specs ng kapasidad or the milliampere, napakakunti lang mga J-Vlog, di ba? Kaya marami talagang nag-o-option ng iPhone 13 instead sa iPhone 14. Design, magkamuka. Sobrang magkamuka. Hindi nyo na di ba? Magkamuka sila. Pati port, same na lightning, same na merong notch. Siguro malaking lit. Kung si 14 ay naka-dynamic compare ng 14 and 14 Pro Max. Siguro yun yung magiging selling point ng iPhone 14 base sa iPhone 13 kung ginawa nilang dynamic island din yung base model. So sana ganun yung ginawa nila para meron talagang magiging huge difference. Compare mo kasi sa lumabas ngayon na iPhone 16 series na sobrang layo ng specs na rin compare sa iPhone 15. Kaya marami na ring reason kung bakit pwede mag-upgrade sa iPhone 16 base, di ba? So ganun dapat na hindi nagkakalayo yung performance ng Pro Max tsaka nung base model. Kasi when it comes sa pricing, malayo sila. Pero when it comes sa mga predecessor, dapat merong huge upgrade, di ba? So ito yung naging downfall ng iPhone 14 when it comes sa pagiging mabenta dahil magkamukha lang sila or almost the same lang sila ng predecessor. Kaya, syempre, yung ibang consumer, mas piniprefer nila yung mas mura na hindi naman nagkakalayo ng performance or same na same din ng performance. Ako rin naman kung magmimili ako between the 13 and the 14, tapos same lang naman ng chipset, same lang din man silang ma-update at same din sila mawawala sa update, kasi parehong Apple A15, doon na po ako sa iPhone 13 na mas mura pa siya.
So, tingnan natin ng closer look itong iPhone 14. Ayan. So, kung makikita nyo naman, same na same lang naman ang design sa iPhone 13. Dual rear camera system. At kung pag pinagtabi nyo yung 13 tsaka 14, mas malaki lang ng konti yung camera module ng iPhone 14 dahil mas better ito. Yung aperture niya, kumbaga, mas malaki siya ng konti. And glossy glass, same lang sa 13. Dual rear camera system, ultra-wide camera, microphone and a flash, aluminum body, matte aluminum, nandito yung power button, napakakinis, oh. Sa left side is ring and silent toggle, volume rocker and SIM tray. Sa baba naman is yung lightning port, microphone and speaker grills. So dual stereo speakers to, isang microphone dito at isang speaker dito, isang speaker sa taas. And ayan, maliit nga yung notch syempre ng iPhone 14, same lang sa iPhone 13. Service! So, ayan siya, 6.1. Super Retina XDR OLED display. Camera system is 12 megapixel siya. Meron tayong ultra-wide camera. Explore natin yung photo niya, yung camera app. 0.5 for ultra-wide camera. Okay po. 1x for the main cam or the 1x 5 times digital zoom. Sa video, pinakamax sa res is 4K res up to 60 FPS. Meron tong action mode, same din sa mga 14 series ngayon. Cinematic. Meron tayong 4K din sa cinematic na 30 FPS. Meron tayong slow motion and time-lapse. Sa portrait, syempre ito yung pinaka-favorite part ko rin sa iPhone is yung portrait mode. Meron tayong panorama. Sa front cam, ayan, meron tayong video dito na 4K resolution. Up to 60 FPS din ang front cam netong iPhone 14. Meron siyang cinematic mode. Then sa front cam na 4K res. Alam, sabihin mo daw. So, try natin yung camera. Sa ano? Doon. 500 lang yun. Ayan. Singilin niya So, dun sa check natin. rider. Tapos ako na lang magbigay sa Sapa, check natin. Camera. Yan, singilin niya dun sa ano, sa Malinaw ang camera rin itong iPhone 14. ano yung rider fee. 12 megapixel main pero malinaw yan. Singilin mo daw yung ano yung Ultra wide camera. Diba? So mga pang 0.0.5 available din dito sa iPhone 14. So yun, ang tanong dito mga ka-J-Vlog. Ayan na nga, sinabi ko sa inyo, kung meron kayong option to go to 14 or 13, for me, mas better option nyo is iPhone 13. Kasi to be honest, ang binibili nyo lang sa 14 ngayon is yung pangalan niya na 14. Kasi yun nga, makikita nyo rin naman yung specs ng iPhone 14 sa iPhone 13 na mas mura siya. Pero when it comes sa pagiging reliable, syempre, performance sa iPhone 14 is okay yan. Mabilis, all goods yan, matagal pa yan magiging relevant sa market. Kaya kung interested naman kayo talaga sa 14, hindi sa 13, yun, meron naman po tayo ma-avail niyan sa mga nire-recommend natin shop sa Greenwich sa mga second hand. At don't worry, the iPhone 14 is, mabilis na smartphone yan, maganda camera niyan, and syempre, napaka-reliable nung OS niyan. At matagal nyo pa yan matagal nyo pa magagamit na sa market. So yun, kung interested kayo mag-purchase ng iPhone 14, tulad na sinabi ko, i-click nyo na lang sa description box yung mga link ng mga shop na nire-recommend ko. Bibigyan kayo niya ng 500 pesos cash discount.